Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa isang grupo ng mga hunters. Mga tao sila na kinuha ng organisasyon ng Tianyuan para sa misyon na hanapin at iligpit ang mga nilalang na tinatawag na Wangliang. Isang gabi habang nasa isang misyon ng mga hunters ng 6th unit ay bigla na lang naging demon ng isa nilang kasamahan. Matapos nitong atakihin ang ibang miyembro ay mabilis na tumakbo sa sobrang takot ang isa pang miyembro na si Taken. Makalipas ang ilang araw ay naatasan ng Tianyuan na si Lady Luji ang isang hunter na si Uki para pamunuan ang bubuoing bagong 6th unit. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ito at kaagad niyang pinuntahan ang isa din sa makakasama niya na si Shonkyo. Nang makita niya na ito ay pumunta naman sila sa kagubatan para hanapin ang pangatlo nilang miyembro. Napansin nila kaagad dito ang sobrang kapal na miasma. Ilang sandali lang ay bigla na lang may humigop dito at nakita nila sa di kalayuan ang hinahanap nila na si Shorei. Katapos ng ginawa ni Shorei ay naganyong demon na ang isa niyang kamay kaya kaagad siyang uminom ng Tianyuan pill. Biglang nagpakita dito si Lady Luoji at sinabihan sila Uki na isa umanong Guizon si Shorei na may kakayahan na kainin ang Wangliang. Dagdag pa nito na si Shorei din umano ang dahilan bakit nadakip ng dating 6th unit ang Tianyuan's eye. Katapos ay nabanggit din niya na may isa pa umano silang hahanapin at dati itong miyembro ng 6th unit. Ito ay si Taken at nahanap nila ito nang magtungo sila sa kalapit na nayon. Kasama din ito ang Tikadi na naatasan na din ni Lady Luoji para tumulong sa kanila. Nang makita ni Taken si Shorei ay nagulat ito at natakot dahil si Shorei pala ang kasamahan niya dati sa 6th unit na naging demon. Sinabi niya kina Uki na wala na siyang balak pang bumalik sa pagiging hunter kaya nagpakita na dito si Lady Luji. Tinakot siya nito dahilan para mapilitan na lang siya na bumalik. Naikwento niya kina Uki at Shonkyo ang mga ginawa ni Shorei sa iba nilang kasamahan nung magkakasama pa sila dati. Ngunit gayon pa man ay buo pa din ang pasya ni Uki na isama si Shorei sa 6th unit. Biglang may dumating dito na mensahe mula kay Lady Luoji na mayroon umanong namataan na Wangliang. Kasalukuyan itong nilalabanan ng mga kawal na ipinadala para sana kalabanin ng Taipang Tao. Nang aatakihin na nito ang general ay biglang dumating dito si Shorei para pigilan ito. Dahil sa kalagayan ng kalaban ay hindi makapaniwala sila Uki sa ginawa ni Shorei. Pagkabangon ng kalaban ay muli silang naglaban ni Shorei hanggang sa mapuruhan si Shorei. Dito na kumilo si Uki at ginamit niya ang kanyang talisman para iligtas si Shorei. Katapos ay inilayo niya muna ito at sinugod naman ang kalaban si Taken kaya napilitan na ito na igapos ang kalaban at kaagad itong sinundan ng atake ni Uki. Sinubukan ni Shonkyo na tanggalin ang Wangliang ngunit napakalakas pala ng negativity ng host. Dahil dito ay sinubukan na ni Uki na kausapin ito at dito na nila nalaman kung bakit ito nasapian ng Wangliang. Matapos itong magkwento ay muling naalala ni Uki ang gabi nung sinalakay sila ng mga kawal na sinapian na din ng mga Wangliang na nagdahilan sa pagkasawi ng head priest na nag-alaga sa kanya at ng ibang bata. Dahil sa mga sinabi ni Uki ay nakakita ng pagkakataon si Shonkyo para muling subukan na tanggalin ang Wangliang sa katawan ng host. Nang makalabas na ang Wangliang ay kaagad na ginawang espada ni Uki ang kanyang brush at mabilis na lumikha ng barrier para hindi ito makatakas. Nang matamaan nito ng espada ni Uki ay muli itong bumalik sa katawan ng host at dito na ito nag-transform sa pagiging halimaw. Kaagad itong umatake dahilan para tumilapon sila Uki. Muling bumangon si Uki at sinugod ito ngunit bigla naman itong inatake ni Shorei. Matapos higupin ni Shorei ang miasma na nanggagaling sa halimaw ay dito na siya muling nag-transform bilang demon. Naglaban silang dalawa ng halimaw at sa sobrang lakas at bilis na niya ay nagawa niya itong mapabagsak. Dahil dito ay gumawa ng paraan ang halimaw para tumakas dito kaya kaagad itong pinigilan ni Uki. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Shorei para atakihin ito sa likod at dito na ito natalo. Kaagad na kinuha ni Uki ang Tianyuan's pill para ibigay kay Shorei na mabilis din nitong ininom. Humingi naman ng tawad ang nasapian ng Wangliang sa kanilang general. Katapos nila dito ay nagpasya sila na kumain muna at nang sinubukan ni Uki na yayain si Shorei ay hindi siya pinansin nito. Dito na nila natanong kay Kadi kung ano ang ibig sabihin ng Guizon. Ayon naman kay Kadi na base sa mga sabi-sabi ay likha ito ng Tianyuan para manligpit ng mga Wangliang. Pinagpipilitan naman ni Taken na hindi talaga tao si Shorei dahil sa ginagawa nitong pagtatransform bilang demon. Sinusubukan siyang pigilan ni Shonkyo dahil baka umano marinig siya ni Shorei ngunit hindi pa din siya tumitigil. Samantala sa isang bayan na malapit sa kinaroroonan nila ay tinawag ng babaeng manghuhula ang isang general na nakatalaga dito. Pagkalapit ng general ay ipinakita nito sa kanya ang espada na magbibigay umano sa kanya ng walang kapantay na lakas. Naakit dito ang general kaya kaagad itong nagpasya na kunin ang espada na ito.
Wala siyang kaalam-alam na nalinlang na pala siya ng manghuhula. Ilang sandali lang ay muling nagpadala ng sulat si Lady Luoji tungkol sa isa na namang Wang Liang. Pinuntahan nila ang malapit na bayan dahil dito sinasabing namataan ang Wang Liang. Pagkadating nila dito ay napansin nila si Shorei na tumitingin ng mga pang-ipit sa buhok. Nang nilapitan nila ito para papiliin ay bigla na lang itong tumakbo at ilang sandali lang ay muli na namang nag-react ang kanyang dibdib. May napansin siyang nakamasid sa kanya pero hindi niya ito ipinaalam kay Uki. Kinagabihan ay inatake ng general na nasapian na ng Wang Liang mula sa espada ang isang residente dito. Nang makita ito nila Uki kinabukasan ay sigurado sila na nasa malapit lang ang gumawa nito. Dahil dito ay hinintay nilang dumilim para bantayan ito at nang mag-react muli ang dibdib ni Shorei ay nakita niya ang dahilan nito kaya sinundan niya itong mag-isa. Nang makarating siya sa isang bakanteng lote ay dito na nagpakita ang general. Nag-transform ito bilang isang demon kaya kaagad na hinigop ni Shorei ang miasma para makapag-transform din ang isa niyang kamay. Naglaban silang dalawa hanggang sa magawa ni Shorei na masira ang espada. Ngunit hindi niya akalain na muli lang itong mabubuo at naging dalawa na. Habang hinahanap ni Uki si Shorei ay napansin niya ang miasma sa di kalayuan. Nakamatsyag lang din pala kina Shorei ang babaeng manghuhula na may-ari ng espada. Dahil nararamdaman na ni Shorei na hindi siya mananalo sa kasulukuyang lakas niya ay nagpasya na siya para mag-transform na din sa anyong demon. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa muli na namang masira ni Shorei ang espada. Dito na nag-evolve ang kalaban kaya pagkaatras ni Shorei ay mabilis itong umatake na hindi nagawang mailaga ni Shorei. Biglang dumating dito si Uki na kaagad lumikha ng barrier. Nang makalapit siya kay Shorei ay paulit-ulit naman siyang inatake ng kalaban. Sinubukan niya itong sanggain gamit ang kanyang barrier pero dahil sa lakas ng kalaban ay muntikan ng masira ang kanyang barrier. Buti na lang ay dumating na din dito si Shonkyo kaya muling naayos ang kanyang barrier. Dahil sa ipinapakitang tibay ni Uki ay napaisip na din ang babaeng manghuhula na hindi lang pala ang Guizon ang dapat niyang ikabahala. Pagkadating dito ni Taken ay iginapos niya kaagad ang kalaban at dito na din ginamit ni Uki ang kanyang 8-gate golden chain formation. Matapos sa gizo ni Taken ng pampasabog ang kalaban ay mabilis na kumilos si Shorei para atakihin ito. Dahil dito ay tuluyan ng nasira ang espada at matagumpay na nila itong natalo. Nang magising ang general ay umalis din kaagad dito ang babaeng manghuhula. Kinaumagahan ay nagpatuloy na sila sa paglalakbay sa paghahanap ng mga Wang Liang. Natanaw nila sa di kalayuan ang isang nayon na parang kagagaling lang sa sunog. Pagkadating nila dito ay nagulat sila nang makita ang mga nakahandusay na mga tao na wala ng buhay. Sa sobrang pagkagulat ni Shorei ay napansin na siya ni Uki kaya pinakalma siya nito. Ilang sandali lang ay nagpakita sa kanila ang ibang residente kaya kaagad nila itong tinulungan. Nang makausap nila ang mga ito ay nalaman nila na kagagawan pala ang mga ito ng mga bandido. Nabanggit din ng mga ito ang tungkol sa kakaibang kabayo na sinasakyan ng pinuno ng mga bandido. Nang mapansin ni Shorei ang miasma ay galing pala ito sa mga bandido na muling bumalik para umatake. Dahil dito ay kaagad na nasawi ang karamihan sa mga taga-nayon. Mabilis na kumilo si Uki at matapos ang pagsugod niya ay napansin niya na parang ang kabayo ang host ng Wang Liang. Nang aatakihin na sila Taken ng ibang bandido ay kaagad naman itong pinatulog ni Shonkyo. Dahil sa patuloy na pag-atake ng pinuno sa mga residente ay muling naalala ni Shorei ang gabi nung sinalakay ang kanilang bayan. Sa sobrang galit na nararamdaman niya ay humigop siya ng maraming miasma dahilan para mag-evolve ang pagiging demon niya. Dito na din siya nawala ng kontrol sa kanyang sarili kaya pagka-atake niya ay pati sila Uki ay nadadamay na din. Katapos ay inatake niya ang pinuno pero mabilis itong tumakas. Nang mahabol nila ito ay ginamit ni Uki ang kanyang talisman para mahawakan si Shorei at subukan na pakalmahin. Ngunit nakawala ito sa pagkakahawak ni Uki kaya ginamit na ni Uki ang kanyang 8-gate golden chain formation. Sinamantala naman ng kalaban ang pagkakataon para tumakas at sinabihan ni Uki si Shonkyo na tanggalin ang miasma sa katawan ni Shorei. Dahil dito ay nanghina si Shorei kaya kaagad itong pinainom ng Tianyuan Spill para bumalik ito sa normal. Biglang nagpakita dito si Lady Luoji at ipinaliwanag kina Uki kung bakit nag-transform ng ganon si Shorei. Nangyayari umano ito kung may mga pangyayari na nagdadahilan para mawala na siya ng kontrol sa kanyang nararamdaman. Kaya dito na din naikwento ni Lady Luoji ang nangyari sa bayan nila Shorei. Katulad ng nangyari kay Uki ay ganito din ang sinapit ni Shorei. Dahil sa sakripisyo ng kanyang mga magulang ay nagawa niyang makatakas sa mga umatake sa kanila. Ngunit nang matunton siya ni Lady Luoji ay naakit niya na umano ang Wang Liang dahil sa takot niya sa kamatayan.
Nagpa siya si Lady Luoji na iligpit na lang siya pero nagmakaawa siya dito na gusto niya umanong mabuhay. Pero dahil ilang sandali lang ay nasawi din siya kaya dito na nagpa siya si Lady Luoji na gawin siyang Guizon. Kinagabihan ay nagkamalay na si Shorei na kaagad tinanong kung ano ang nangyari sa bandido. Dito niya na din nalaman na nawalan pala siya ng kontrol sa kanyang sarili na muntikan pang ikapahamak nila Uki. Biglang nagpakita dito ang bandido at nagsaanib na sila ng kanyang kabayo. Nang makita ni Shorei ang dugo sa sandata nito ay muli na naman niyang naalala ang kanyang nakaraan. Dahil dito ay muli siyang nagtransform at kaagad itong inatake. Dito na nagpa siya si Uki na gamitin ang kanyang Linkang Chain. Sa pamamagitan nito ay napakalma niya si Shorei ngunit siya naman ang naapektuhan dahil sa miasma na nahihigop niya. Bigla siyang inatake ng kalaban at habang sinasangga niya ito ay kaagad na kumilos si Shorei para atakihin ang kalaban dahilan para matalo na nila ito. Katapos ay mabilis na tinanggal ni Shankyo ang miasma sa katawan ni Uki. Isang araw habang nasa isang bayan sila ay biglang nagpakita sa kanila si Lady Luoji. Habang kumakain sila ay nabanggit ni Lady Luoji ang tungkol sa babaeng manghuhula. Ayon sa kanya na dahil sa kainahinala ang mga kinikilos nito ay nagpa siya umano siyang sundan nito hanggang sa mahalata na siya. May kutob siya na may kinalaman nito sa mga Wangliang na kumakalat sa iba't ibang lugar. Ang pagkakaalam niya sa kinaroroonan nito ngayon ay nasa southeast of Shenzhou ito. Dahil dito ay naatasan sila Uki na pumunta dito para hanapin ang babaeng ito. Sa bansang ito ay may mandirigmang magkakapatid na kilala sa tawag na Peach Garden Brothers. Inalok ang kanilang panganay para humawak sa posisyon bilang gobernador general dahil sa kagustuhan ng mga mamamayan. Ngunit ayaw itong tanggapin ng panganay dahil hindi umano ito ang habol niya. Dahil dito ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng isa niyang kapatid. Pagkadating dito nila Uki ay nabangga ni Shorei ang isa sa Peach Garden Brothers. Napag-alaman nila na hinahanap nito ang kanyang kapatid. Dahil sa ipinapakitang pag-aalala sa mukha nito ay napansin nito ni Shankyo. Kaya naintindihan ni Shankyo ang nararamdaman nito dahil may nakababatang kapatid din umano siya. Kasalukuyan palang umiinom ang hinahanap nito at ilang sandali lang ay lumapit sa kanya ang babaeng manghuhula. Kaya makalipas lang ang ilang minuto ay nasapian na ito ng Wangliang. Kaagad itong umatake pero buti na lang ay nasangga ito ng kanyang kapatid. Pagkaatake nito muli ay kumilos na si Uki para sanggain ito at tinulungan din siya ni Shankyo. Dito na lumitaw ang Wangliang kaya nalaman nila na isa itong carbuncle. Inatake ito ni Shorei ngunit mabilis lang itong nagtago dahilan para ang host lang ang maapektuhan. Nagpakita dito ang babaeng manghuhula at sinabihan sila na kahit umano subukan nilang iligpit ang Wangliang ay madadamay din dito ang host. Ngunit nagulat na lang sila nang biglang magsalita ang host na nakikiusap sa kanila na iligpit na lang umano siya. Dahil dito ay nagpasya na lang ang babaeng manghuhula na umatras muna kasama ang Wangliang. Pagkadating nila sa palasyo ay ipinaliwanag nila Uki ang tungkol sa mga Wangliang at paano nila ito matatalo. Ngunit sa sitwasyon ng host ay posible nitong ikasawi kung pilitin nila na paghiwalayin sila ng Wangliang na sumapi sa kanya. Nag-isip sila ng ibang paraan at kinagabihan ay hinarap ulit nila ang mga ito. Pinag-transform ni Uki si Shorei sa anyong demon nito at ginamit nila ang Linkang Chain para makontrol ng maayos ni Shorei ang kanyang demon form. Ngunit habang nakikipagpalitan na ng atake si Shorei sa kalaban ay bigla na lang nanghina si Uki. Pero hindi ito inintindi ni Uki at muling pinaatake si Shorei sa kalaban. Nang mapansin ng babaeng manghuhula na humihina na ang miasma ng kanyang Wangliang ay binigyan niya ito ng tinatawag niyang Wangliang Liquor. Dahil dito ay mas lumakas muli ang miasma nito at ilang sandali lang ay dumating naman dito ang nakakatanda nilang kapatid. Inatake ito ng babaeng manghuhula kaya kaagad na pinakilos ni Uki si Shorei para iligtas ito. Katapos ay sinabihan nito ang kanilang kapatid na hindi sumuko at huwag hahayaan na lemunin lang siya ng Wangliang. Nang makakita ng pagkakataon si Shankyo ay kaagad niyang ginamit ang Purification Sonata at mabilis na kumilos ang isa sa magkakapatid para tanggalin ang Wangliang. Sinalo naman ito ni Shorei at kaagad na iniligpit. Susubukan sana ng babaeng manghuhula na tumakas ngunit hinarangan siya ni Taken. Dahil dito ay inatake niya si Taken na mabilis namang sinangga ni Uki kaya dito na ito nagkaroon ng pagkakataon para tumakas. Kinabukasan bago sila umalis dito ay nakausap pa nila ang magkakapatid at sinabi ng nakakatandang kapatid na tatanggapin niya na umano ang posisyon bilang gobernador general. Isang gabi ay muling napanaginipan ni Taken ang araw nung inatake silang lahat ni Shorei. Dahil sa ginawa niyang pangiiwan sa kanyang mga kasamahan ay hindi pa din siya nilulubayan ng kanyang konsensya. Kaya kinaumagahan ng ipagluto sila ni Shorei ng almusal ay tinanggihan niya ito.
Hindi umano siya kakain ng kahit anong luto ni Shore at katapos ay lumabas na siya ng bahay. Pagsapit ng hapon ng pauwi na siya galing inuman ay nagulat na lang siya nang makita ang mga dati niyang kasamahan. Hindi siya makapaniwala na buhay pa pala ang mga ito. Ayon sa mga ito ay nagawa umano nilang magpagaling at pinaplano nila ngayon na bumalik sa pagiging hunter. Kaagad naman na humingi ng tawad si Taken sa mga ito dahil sa ginawa niya. Bagamat napatawad din siya kaagad ng mga ito ay mayroon namang hinihinging pabor ang mga ito sa kanya. Ito ay iligpit niya umano si Shore na ikinagulat naman niya. Ayaw niya sanang sundin ang hinihinging pabor ng mga ito ngunit ipinaalala ni Fan sa kanya ang ginawa niyang pang-iiwan dito kahit na humihingi ito ng tulong sa kanya. Katapos ay tinutukan pa siya ng sandata ni Heian dahilan para pumayag na lang siya. Binigyan siya ng isang supot ng laso na galing pa ng kabundukan ng Kunlun. Ayon sa dati niyang captain na sa sobrang lakas nito ay kahit ang isang Guizon ay hindi makakaligtas dito. Pagkabalik niya sa kanilang tinitirahan ay siya na ang nagluto ng hapunan kaya madali lang niyang nailagay ang lason sa pagkain ni Shore. Ngunit nang kakain na sana si Shore ay pinigilan niya ito dahil hindi niya nakayanan ang kanyang konsensya. Katapos ay mabilis niyang kinuha ang kanyang niluto at dinala ito sa labas. Habang nasa labas na siya ay biglang nagpakita sa kanya sila Fan. Nalaman kaagad ng mga ito na hindi niya tinuloy ang paglason kay Shore kaya nagpasya na lang ang mga ito na iligpit siya. Ngunit dahil sa pagmamakaawa niya ay binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Gusto ng mga ito na dalhin niya umano si Shore sa kanila. Kaya kinabukasan ay nagsinungaling siya kina Uki na mayroon umano siyang nakitang Wang Liang dahilan para mapasama niya ang mga ito sa lugar na sinabi ng dati niyang captain. Ilang sandali lang pagkadating nila dito ay nagpakita na sa kanila sila Fan. Hindi makapaniwala si Shore na mga buhay pa ang mga ito. Dito na nalaman nila Uki na ito pala ang mga dating miyembro ng 6th unit. Biglang inatake ng captain si Shore na sinundan pa ni Heian kaya tinulungan ito ni Uki. Mga nasapian na pala ng Wang Liang ang mga ito na epekto ng sobrang galit nila kay Shore. Pagkaatake ni Heian ay tumulong na si Shankyo para sanggain ito. Sinubukan ni Shore na atakihin si Heian ngunit nag-alinlangan siya dahil sa mga sinabi ni Fan. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Heian na makaatake sa kanila ni Uki. Inatake naman ni Fan si Shankyo at dito na nagapos ng captain si Shore. Itinali niya si Shore sa poste na sa ilalim pala nito ay may inihanda silang mga gunpowder at mga langis. Katapos ay inutusan niya si Taken para sindihan ang bomba. Napilitan si Taken na sundin ito ngunit napagtanto niya na parang kagaya na din siya sa ginawa dati ni Shore sa ginagawa niya ngayon. Kaya bago pa umabot sa bomba ang apoy ay pinigilan niya ito. Katapos ay hinagisan niya din ng pampasabog sila Fan. Hinigop ni Shore ang miasma na nanggagaling sa tatlo kaya nakapag-transform siya at nakawala sa pagkakagapos. Pagsugod muli ng mga kalaban ay pinasabog na ni Taken ang bomba kasama ang mga gunpowder at mga langis. Ngunit buhay pa din ang mga ito at mula sa miasma ay lumikha ang mga ito ng Supreme Black Dragon Blast. Pagkaatake ni Shore ay tinutukan siya ng sandatang ito at buti na lang ay mabilis na nagamit ni Uki ang Linkang Chain kaya nahila pa niya si Shore. Muling umatake ang mga kalaban at dito na ginamit ni Taken ang kanyang impregnable fortress para sanggain ito. Kaya pagkaatake ni Shore ay hindi na nakasangga ang mga kalaban dahilan ng tuluyan na nilang pagkatalo. Katapos ng naganap na labanan ay naging maayos na din ang pakikitungo ni Taken kay Shore. Makalipas ang ilang araw ay naatasan naman sila na kalabanin ang Wang Liang sa isang kaharian. Sa sobrang lakas ng Wang Liang ay halos mawazek na ang buong kaharian. Matapos mailigtas ni Shore ang hawak nitong bihag ay napuruhan naman siya ng kalaban dahilan para lamunin siya ng miasma at mag-transform sa full demon form niya kahit gamit nila ni Uki ang Linkang Chain. Kaya naapektuhan na din dito si Uki dahilan ng pagbagsak niya. Sa galit ni Shore sa kalaban ay paulit-ulit niya itong inatake hanggang sa pati ang host ay mailigpit niya din. Matapos niyang higupin ang lahat ng miasma ay dito na siya nawala ng malay. Hanggang sa sumikat na lang ang araw ay hindi pa din ito nagigising. Isa pa sa problema nila ngayon ay kung paano nila ito mapapabalik sa human form nito. Ilang sandali lang ay dumating dito ang babae na iniligtas nila na nagpakilalang si Yumi. Baka umano may maitulong siya sa kalagayan ni Shore kaya dito na nalaman nila Uki na alam din ito ang tungkol sa Guizon. Ayon kay Yumi na ang kanyang master ang nagturo sa kanya tungkol sa mga Guizon. Matapos nitong pakiramdaman si Shore ay nabanggit niya ang Curse Heart. Kumuha siya ng mga special talisman na nilikha ng kanyang master. Hinigop nito ang lahat ng miasma sa katawan ni Shore kaya muling naibalik ang kanyang human form. Natanong naman ni Uki kay Yumi ang tungkol sa Curse Heart na ayon kay Yumi ay may kinalaman ito sa forbidden spell na kayang bumuhay ng nasawi na.
Dagdag pa niya na parang isa itong false heart at para ma-maintain ito ay kailangan ng host ng miasma. Ngunit kung patuloy itong gagawin ni Shorey ay posibleng dumating ang araw na maging ganap na din siyang Wang Liang. Ito ang dahilan bakit isang forbidden spell ang paglikha ng curse heart. Pagsapit ng hapon ay kinausap ni Uki si Lady Luoji para tanungin ang tungkol sa curse heart. Hindi naman ito itinanggi ni Lady Luoji kaya nagalit si Uki na ngayon lang ito ipinaalam sa kanya. Paliwanag ni Lady Luoji na hindi naman ito kailangan pa nilang malaman sapagkat hindi naman talaga parte ng grupo ang isang Guizon kundi isa lang silang sandata na ibinigay sa mga hunters. Katapos ay nalaman din ni Uki na si Shorey lang ang Guizon na may curse heart. Ito lang umano ang paraan para buhayin siya muli matapos siyang masawi. Kinabukasan bago magpaalam sa kanila si Yumi ay nabanggit nito ang posibilidad na pwede pang matanggal ang sumpa sa puso ni Shorey. May kutob siya na baka may alam dito ang kanyang master. Matapos malaman nila Uki ang lokasyon ng master ni Yumi ay kaagad silang lumakad para puntahan ito. Habang nasa daan sila ay nakatanggap sila ng mensahe para sa susunod nilang misyon. Ngunit itinapon lang ito ni Uki dahil mas prioridad nila ngayon ang curse heart ni Shorey. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay nakarating na sila sa lugar ng master ni Yumi. Pagkapasok nila dito ay nakita nila ang master ni Yumi. Ngunit nang hinawakan ito ni Uki ay unti-unti itong naglaho at katapos ay nakita nila sa taas ang babaeng manghuhula. Nagpalabas ito ng halimaw kaya dali-dali silang lumabas. Kaagad na lumikha si Uki ng barrier ngunit sa isang sigaw lang ng halimaw ay mabilis itong nabiyak. Sinubukan ni Shorey na atakihin ito ngunit hindi siya umubra dito. Kahit ang ginawang atake ni Shonkyo ay hindi din umubra. Pagkabangon ni Shorey ay inatake naman siya ng ahas kaya ginamit na ni Uki ang Linkang Chain. Ngunit tinanggal lang ito ni Shorey dahil ayaw niyang malaman muli ng miasma si Uki. Matapos siyang ihagis ng ahas ay dito na siya nag-transform sa full demon form niya. Pagka-atake ng kalaban kay Taken ay kaagad niya itong sinangga. Katapos ay sinuntok niya ang mata nito kaya dinakip siya nito at inihagis papunta kay Uki. Pagka-atake nito sa kanila ay sinubukan itong sanggain ni Uki. Hanggang sa mabasag ang kanyang barrier at dito na sila nahulog sa ilog. Mabilis na umaksyon ang mga kalaban para sundan sila at gayon din sila Taken at Shonkyo. Napadpad naman sila Uki at Shorey malapit sa talon. Nang magising si Shorey ay kaagad nitong ginising si Uki. Katapos ay tinulungan niya ito sa paa nito na nagtamo ng pinsala. Ilang sandali lang ay dumating na dito ang mga kalaban. Dito na nalaman nila Uki na plano pala ng babaeng manghuhula na isama si Shorey. Ngunit wala namang balak si Uki na hayaan lang ito na kunin si Shorey kaya inutusan ng babaeng manghuhula ang halimaw na atakihin siya. Bago pa ito makalapit sa kanya ay ginamit niya kaagad ang 8-gate golden chain formation at katapos ay mabilis silang tumakbo ni Shorey. Nang makalayo-layo na sila ay nagpasya sila na magpahinga muna at dahil na din sa pinsala ni Uki. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay kaagad din silang natunton ng mga kalaban. Ito pala ay dahil sinundan ng mga ito ang miasma na inilagay ng ahas kay Shorey matapos itong makagat. Pero bago pa man maka-aksyon ang mga ito ay ginamit ni Uki ang kanyang blossoming tree para magapos ang halimaw at katapos ay muli silang tumakbo. Nang makita nila Taken ang mga footprints nila Uki ay nabuhayan sila dahil sigurado na sila nabuhay pa ang mga ito. Para mabilis nilang matunton ang mga ito at maunahan ang mga kalaban ay naisip nilang humingi na ng tulong kay Lady Luoji kahit alam nilang may kasalanan pa sila matapos nila itong suwayin. Nang magpakita na sa kanila si Lady Luoji ay sinermonan sila kaagad at tanggap din nila ang kaparusahan na nag-aantay sa kanila. Ngunit gayon pa man ay pilit pa din silang nagmakaawa dito na tulungan sila na mahanap kaagad sila Uki at Shorey. Para mapapayag nila ito ay nangako na si Taken na ilolaan niya ang buong buhay niya sa pagiging hunter. Sa patuloy na pakikipaghabulan nila Uki sa mga kalaban ay ginamit na ni Uki ang natitira niyang talisman para maharangan ang mga ito. Pero dahil alam niyang hindi rin ito magtatagal ay sinabihan niya si Shorey na tumakbo at siya na umano ang pipigil sa mga kalaban. Pagka-atake ng halimaw ay nakita nila ang kulay gintong agila at narinig nila ang boses ni Taken. Kaagad na inalalayan ni Taken si Uki para umatras habang nahaharangan pa ng smokescreen ang mga kalaban. Nang makapagtago sila sa kuweba ay dito na din nabanggit nila Taken kina Uki na tinulungan umano sila ni Lady Luoji sa paghahanap gamit ang Golden Eagle. Dahil alam nila na hindi rin magtatagal ay matutunton din sila ng mga kalaban ay naisip ni Uki na labanan na lang nila ang mga ito ng harap-harapan. Nakaisip ng paraan si Taken kaya habang patuloy sa paghahanap sa kanila ang mga ito ay ginamit nila ang mga bato para linlangin ang mga ito. Ginagamit pala ni Uki ang kanyang Linkang Chain na may miasma ni Shorey at dahil ang amoy nito ang sinusundan ng halimaw ay itinali niya din ito sa ibang mga bato.
Dahil dito ay nagkaroon sila ni Shorei ng pagkakataon para magapos ang halimaw. Sa tulong ni Shonkyo ay nabigyan si Uki ng dagdag na lakas at ginamit na din ni Taken ang inihanda niyang atake para sa halimaw. Kaya dito na sinamantala nila Uki at Shorei na iligpit na ang halimaw. Balak sana ni Shorei na habulin ang babaeng manghuhula pero ayon kay Uki ay hayaan na lang muna nila ito dahil ang mas importante umano ngayon ay ligtas sila pareho. Binalikan nila ang tinitirahan ng master ni Yumi sa pagbabaka sakali na mayroon silang makukuha dito na magagamit nila sa pagtuklas kung paano matatanggal ang sumpa sa puso ni Shorei. Ilang sandali lang ay dumating dito si Yumi na nalungkot matapos ang kanyang mga nakita. Pero dahil sa kagustuhan niyang matulungan si Shorei ay nakiusap siya kina Uki kung pwede siyang sumama sa mga ito sa kanilang paglalakbay. Nakikita ni Uki na malaki ang maitutulong nito sa kanila kaya bilang captain ng 6th unit ay pumayag siya dito. Makalipas ang ilang araw ng paghahanap nila ng lunas sa Curse Heart ay napunta sila sa Nayon kung saan nakahandusay na lang ang mga tao dahil sa sakit na kumakalat dito. Nang makita nila ang sakit ng mga ito ay nabanggit ni Shonkyo na kapareho ito ng sakit ng nakababate niyang kapatid. Kaya patuloy lang itong kumakalat dahil mapaghanggang sa ngayon ay wala pang lunas ang sakit na ito. Ilang sandali lang ay tinawag silang lahat ni Shorei para ipakita sa kanila ang mga papel na nakakalat sa Nayon. Matapos itong makita ni Yumi ay nalaman niya kaagad na isa itong Cult of the Phoenix Talisman. Base sa pagkakaalam niya na ang pinuno ng mga ito na si Fanggo ay may kakayahan na lumikha ng gamot para sa sakit na katulad ng sa kapatid ni Shonkyo. Dahil dito ay nagpasya silang puntahan ang kinaroroonan ng Cult of the Phoenix. Pagkadating nila dito ay hinarangan sila kaagad sa entrance. Pero ilang sandali lang ay dumating dito ang isang lalaki na nagpakilalang si Zongji para papasukin sila. Alam nito na sila ang 6th unit ng mga hunters kaya nagtaka sila Uki. Ayon dito na nakikita umano ni Fanggo ang lahat kaya alam nito na darating sila. Isinama sila nito sa kinaroroonan ni Fanggo at nalaman nila na isa pala itong bulag na batang babae. Kagad itong tinanong ni Shonkyo tungkol sa gamot para sa sakit ng kanyang kapatid. Bagamat kinumpirma ni Fanggo na mayroon silang gamot na tinutukoy ni Shonkyo ay hindi niya umano ito maibibigay kaagad. Kailangan umano muna nilang itigil ang pagtuligsa nila sa mga Wangliang na ikinagulat naman nila. Ito ay dahil naniniwala si Fanggo na imbis iligpit ang mga Wangliang ay tanggapin na lang ang mga ito at hayaan na mamuhay kasama ng mga tao. Dagdag pa niya na kahit may Wangliang man o wala ay ganun pa din ang ginagawa ng mga tao na makipagdigma. Kaya sa ginagawa ng mga hunters ay hindi na din umano sila naiiba sa mga warlords. Binigyan sila ng oras para makapag-isip at ipinaghanda muna sila ng kwarto na kanilang matutuluyan. Pagkadating nila sa kanilang silid ay pinag-usapan nila ang mga sinabi ni Fanggo. Ayon kay Uki na mahirap sundin ang gusto ni Fanggo dahil puro gulo lang ang maidudulot ng mga Wangliang sa mga tao. Nagpasya naman si Shonkyo na lumabas muna para magpahangin. Dito na nabanggit ni Uki ang napapansin niyang kakaiba dito. Dahil kung may kakayahan pala sila na lunasan ng mga sakit ay bakit nagdudusa pa din ang ibang Nayon. Dahil dito ay nagpasya sila na mag-imbestiga dito. May balak pala sila Fanggo at Zongji na makuha ang Guizan o si Shorei. Ito ay para gamitin ito sa matagal na nilang ninanais. Habang tumutugtog si Shonkyo ay nagulat na lang siya nang makita niya dito ang kanyang kapatid na si Zontai. Hindi siya makapaniwala paano ito napunta sa lugar na ito. Ayon kay Zontai ay kinuha umano siya ng isang miyembro ng Cult of the Phoenix para dalhin dito. Dagdag pa niya na mas bumuti ang kanyang pakiramdam simula nang mapunta siya dito. Pero gayon pa man ay hindi pa din tuluyan na nawawala ang kanyang sakit. Ito ay dahil hindi pa umano na peperpekto ni Fanggo ang gamot. Kaya dito na siya humiling ng pabor sa kanyang ate para makuha ang huling kasangkapan na kukumpleto sa gamot. At ang kasangkapan na ito ay ang dugo ng isang Guizan na ikinagulat ni Shonkyo. Kaya nasali na sa kanilang usapan si Shorei at pilit na nagmakaawa si Zontai kay Shonkyo sa hiling niyang ito. Pinapili nito si Shonkyo kung sino umano sa kanila ni Shorei ang mas importante. Dahil mahal na mahal ni Shonkyo ang kanyang kapatid ay sinunod niya ang hiling nito. Kaya ilang minuto lang ang makalipas habang nag-iimbestiga si Shorei ay nakita niya si Shonkyo at kaagad itong nilapitan. Dito na siya pinatulog nito ngunit hindi alam ni Shonkyo na nakita pala sila ni Yumi. Kasama si Zontai ay dinala nila si Shorei kay Zongji na nangakong makukumpleto na umano ang gamot. Habang hinahanap naman nila Uki sila Shorei ay nakita nila si Yumi na tumatakbo papalapit sa kanila. Kaya dito na nila nalaman ang ginawa ni Shonkyo kay Shorei. Katapos ay napansin ni Uki ang mga residente dito na pare-parehong nakangiti habang papalapit sa kanila. Dahil sa konsensyang nararamdaman ni Shonkyo sa ginawa niya kay Shorei ay umiyak na lang ito.
Balak pala nila Zhongji at Fang Guo na lumikha ng mga immortal na mandirigma na haharap sa mga hukbo ng mga warlords. At sa pamamagitan nito ay wala nang makakatalo sa kanila at mapapasakamay na nila ang Central Plain of Shenzhou. Nang inumpisahan na nila ang proseso ay kasabay nito ang pagkalat ng miasma sa buong lugar. Dito na sinabi ni Zontai kay Xiongqiu na nasawi na umano siya dahil sa paglala ng kanyang sakit na labis ikinagulat ni Xiongqiu. Katapos ay bigla nitong sinakal si Xiongqiu at dahil hindi pa din makapaniwala si Xiongqiu ay nawalan siya ng lakas para lumaban. Habang isinasagawa na nila Fang Guo ang proseso ay nagising na din si Shorei dahil sa miasma. Sinabi ni Zhongji sa kanya na gagawin umano siyang Jiangshi. Dahil sa pagiging Guizhou niya ay nakakasigurado ito na kung maging Jiangshi na siya ay walang sino man ang makakapantay sa lakas niya mapatao man o demon. Nalaman din niya na miyembro din pala ito ng Taipang Tao. Ginamit niya ang kanyang buhok para atakihin si Fang Guo na nagdahilan para maapektuhan din ang ibang mga Jiangshi kabilang na si Zontai. Dahil dito ay kaagad na sinabihan ni Uki si Yumi na lumabas na dito. Mabilis na itinuloy ni Fang Guo ang kanyang ginagawa kay Shorei at dito na din ipinakita ni Zhongji ang nakuha niya sa isang babae habang naglalakbay umano siya. Naniniwala siya na ang kinikilala nilang Great Teacher ang may likha ng Taipang Arts na ito at siya umano ang napili para muling ibalik ang Taipang Tao. Nilabanan naman nila Uki at Taken ang mga Jiangshi na kanilang nakakasalubong habang hinahanap nila sila Shorei at Xiongqiu. Nang maramdaman ni Zhongji ang nagaganap na labanan ay iniwan niya muna sila Fang Guo at pinuntahan niya ang kulungan para pakawalan ang iba pang mga Jiangshi. Ngunit dumating dito si Xiongqiu at iniligpit ang mga ito. Katapos ay tinalian din niya si Zhongji at tinanong sa kinaroroonan ni Shorei. Pero hindi siya kaagad sinagot nito hanggang sa dumating na din dito si Zontai. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Zhongji na makatakas sa kanya. Inatake siya ni Zontai at dahil alam niyang hindi na babalik pa ang kanyang kapatid ay tinuluyan niya na lang ito. Pagkabalik ni Zhongji sa kinaroroonan nila Fang Guo ay naiinip na siya dahil hindi pa din nagiging Jiangshi si Shorei. Nabanggit ni Fang Guo ang tungkol sa Curse Heart na ikinagulat niya dahil wala umanong nakasulat sa Taipang Arts tungkol dito. Dito na nagpakita ang babaeng manghuhula at kaagad itong natandaan ni Zhongji na siyang nagbigay sa kanya ng Taipang Arts. Nalaman ni Zhongji na sinadya pala nito na ibenta sa kanya ang Taipang Arts para mapakinabangan siya. At ang pagkikita nila ni Fang Guo ay hindi din pala nagkataon lang dahil si Fang Guo mismo ang lumapit sa kanya. Hindi din umano totoo ang nasa Taipang Arts dahil gawa-gawa lang ito ng leader nila Fang Guo. Dito na ipinakita ni Fang Guo ang totoo niyang anyo bilang isang Wang Liang. Katapos ay kinuha nito si Shorei ngunit dumating naman dito si Xiongqiu. Sinubukan niya na bawiin si Shorei ngunit napuruhan lang siya ng atake ni Fang Guo. Pero pinilit niya pa din na makalapit kay Shorei at kahit natamaan ang isa niyang mata ay nagawa pa din niyang mabawi si Shorei. May pinindot naman si Zhongji na nagdahilan para unti-unting gumuho ang mga gusali. Sinusubukan nila Xiongqiu at Shorei na makalabas dito ngunit dahil sa natamong pinsala ni Xiongqiu ay unti-unti na din siyang nanghina. Hanggang sa hindi niya na nakayanan pa pero buti na lang ay sakto ding dumating dito sila Uki. Bago pa tuluyang gumuho ang mga gusali ay nagawa pa nilang makalabas dito. Ilang sandali lang ay dumating dito si Yumi kaya tuwang-tuwa sila dahil magagamot na din si Xiongqiu. Ngunit bigla namang nagpakita dito si Fang Guo at sa galit dito ni Shorei sa ginawa nito kay Xiongqiu ay kaagad niya itong sinugod. Pero sa lakas nito ay hindi umubra dito ang ginawa niyang atake. Ginamit ni Uki ang Linkang Chain at sinangga din niya ang atake ni Fang Guo. Katapos ay kaagad na inatake ni Shorei si Fang Guo sa mata nito dahilan para matalo na ito. Nang papalayo na dito si Zhongji ay nagawa pa siyang mahabol ni Taken. Pagkadating dito nila Uki ay dito na nabanggit ni Zhongji na nagamit lang din umano siya ng Wang Liang King. Ito ang kumukontrol sa lahat ng mga Wang Liang at wala itong ibang iniisip kundi ang mangwasak lang. Dagdag pa niya na hindi umano kakayanin nila Uki ang lakas nito at katapos ng kanyang mga sinabi ay umalis na siya dito. Pagkabalik nila sa templo ay tapos na ding gamutin ni Yumi ang mga natamong sugat ni Xiongqiu ngunit hindi na niya nagawa pang mapagaling ang mata nito. Para mailabas ni Xiongqiu ang lungkot na nararamdaman niya ay tinugtog na lang niya ang paboritong musika ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang araw ay tinanggal na din ni Yumi ang bendahe sa kanyang mata. Ayon kay Lady Luoji na bagamat hindi niya magagawang maibalik ang paningin nito ay kaya niya umanong tanggalin ang peklat. Pero para kay Xiongqiu ay okay na umano siya dito at magsisilbi na lang umano itong aral sa kanya. Maliban sa hindi niya nagawang maisalba ang kanyang kapatid ay trinidor pa niya si Shorei. Katapos ay pinag-usapan naman nila Uki at Lady Luoji ang tungkol sa Wang Liang King. Ayon kay Lady Luoji na ilang beses na din nila itong tinalo at isinelyo.
Ngunit sa tuwing may nagaganap na digmaan sa pagitan ng mga tao ay bumabalik din ito. Dahil dito ay parang ang mga tao lang din ang gumagawa ng paraan para magpabalik-balik ang Wang Liang King. Aminado naman si Uki na malaki ang parte ng mga tao sa pagsulpot ng mga Wang Liang dahil sa mga negatibong emosyon at sa kasakiman sa kapangyarihan. Ngunit gayon pa man ay buo pa din ang kanyang loob sa pagliligtas sa sangkatauhan mula sa mga Wang Liang. Makalipas ang ilang oras at habang tinuturuan niya si Shorei sa pagsusulat ng pangalan nito ay bigla na lang siyang nakaramdam ng hindi maganda dahil sa miasma. Ayon kay Yumi ay sobrang taas umano ng kanyang lagnat at ipinakita din nito ang miasma na kumakalat sa buo niyang katawan. Ayon naman kay Lady Luoji ay dahil ito sa sobrang paggamit niya ng Linkang Chain. Sa pagkakaalam ni Shankyo ay parati niyang tinatanggal ang miasma sa katawan ni Uki tuwing katatapos ng kanilang pakikipaglaban. Pero paglilinaw ni Lady Luoji ay iba ang Linkang Chain dahil nagiging isa ang caster nito sa Guizon. Kaya dito na mas napagtanto ni Shorei kung paano isakripisyo ni Uki ang buhay nito para sa kanya. Sinubukan ni Shankyo na gamitin ang kanyang purification ngunit hindi ito umubra. Nagpa siya si Taken at Shankyo na humanap muna ng maayos na mapapagpahingahan ni Uki at pinabantayan muna nila ito kina Yumi at Shorei. Habang pinupunasan ni Shorei si Uki ay sinabihan siya ni Yumi sa nag-iisang paraan na alam nito na pwedeng makasalba sa buhay ni Uki. At ito ay kailangan niya umanong higupin lahat ang miasma na nasa katawan ni Uki. Sa kagustuhan ni Shorei na mailigtas si Uki ay hindi siya nagdalawang isip na gawin ito. Sinimulan niya ito kaagad at mabilis naman itong umeepekto sa kanyang curse heart. Ilang sandali lang ay unti-unti nang nawawala ang miasma sa katawan ni Uki. Hanggang sa mawalan na ng malay si Shorei sa sobrang dami ng miasma na nahigop niya. Biglang dumating dito sila Shankyo kaya napilitan na si Yumi na ilantad ang kanyang totoong katauhan. Siya pala ang babaeng manghuhula at sinadya niyang pahigupin kay Shorei ang miasma sa katawan ni Uki para mapuno na umano ang curse heart. Dahil dito ay pwede niya na ngayon dalhin si Shorei sa Wang Liang King. Nabanggit din niya na gagamitin ng Wang Liang King ang curse heart para buksan ang Door of Grief. Ito yung pinto na nagkokonekta sa mundo ng mga tao at sa kabilang mundo. Sa pamamagitan nito ay muling magbabalik ang mga nasawi na ngunit bilang mga Wang Liang na. Sinubukan ni Taken na atakihin si Yumi ngunit na-counter lang siya nito. Nang si Shankyo naman ang umatake ay nilamon naman siya ng miasma dahilan para manghina siya at mawalan ng malay. Pagsapit ng gabi ay dito lang nagkamalay si Uki kaya nang makita niya na walang malay ang dalawa ay kaagad niyang sinubukan na gisingin si Shankyo. Nang magising si Shankyo ay kaagad nitong ipinaalam sa kanya ang tungkol kay Yumi at ang pagdukot nito kay Shorei. Hindi pa din sila makapaniwala na si Yumi pala ang babaeng manghuhula dahil ilang beses na sila nitong tinulungan. Kaya naisip ni Shankyo na baka may iba itong rason. Nagpakita sa kanila si Lady Luoji at sinabihan sila na posibleng dalhin si Shorei sa Palace of Fiends kung saan naruroon ang Wang Liang King. Ngunit ang problema ay hindi din pala alam ni Lady Luoji kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Sinusubukan umano ng Tianyuan na hanapin ito ngunit hanggang ngayon ay bigo pa din sila. Gayon pa man ay may alam siyang paraan paano nila masusundan sila Yumi. Gagamitin umano nila ang natitirang miasma sa katawan ni Uki na nakuha nito kay Shorei. Dagdag pa niya nagagana lang ito sa mga gumamit na ng Linkang Chain. Inumpisahan niya ang proseso dito at matapos makita ni Uki ang mga alaala niya kay Shorei ay dito niya na nakita ang kasalukuyang lokasyon nito. Dahil dito ay pinalabas na ni Lady Luoji ang Golden Eagle mula kay Uki at ito ang gagabay sa kanila papunta kay Shorei. Kinaumagahan pagkadating nila Yumi sa lugar ng kanyang master ay dito niya na inumpisahan ang ritual. Ngunit biglang dumating dito ang Golden Eagle at ginamit ni Uki kay Yumi ang 8-gate Golden Chain Formation. Akala nila ay didiretso ito sa Wang Liang King kaya dito na nila nalaman na may iba pala itong balak gawin para maibalik niya umano ang kanyang pamilya. Nagpalitan sila ng mga atake hanggang sa mapabagsak ni Yumi sila Uki. Pagkabangon nila Uki ay muling umatake si Yumi pero nasangga ito kaagad ni Uki. Sinusubukan naman ni Shorei na pigilan si Yumi kaya nang mawala ang focus nito kina Uki ay dito na umatake si Uki gamit ang kanyang Strafe Burst. Katapos ay mabilis nilang nilapitan si Shorei ngunit bago pa man sila makalapit dito ay nagpakita dito ang Wang Liang King para kunin si Shorei. Pinarusahan din nito si Yumi dahil nalaman na nito ang ginawang pagtatraidor ni Yumi. Matagumpay nitong nakuha si Shorei pero dahil sa tulong ni Yumi ay nalaman nila Uki kung saan ang eksaktong lokasyon ng Palace of Fiends. Kaya ilang sandali lang matapos makarating dito nila Shorei ay dumating din kaagad dito sila Uki. Dahil dito ay may ginawa ang Wang Liang King kay Shorei na nagdahilan para maglabas ito ng napakadaming miasma.
Sa sobrang dami nito ay kumalat ito sa iba't ibang lugar kaya natatano ito ng mga tao. Kinalaban nila Uki ang mga Wang Liang na nakakasalubong nila hanggang sa makapasok sila sa mismong loob ng palasyo. Nang papalapit na sila kay Shore ay inatake naman sila kaagad ng Wang Liang King na nagdahilan sa pagkasira ni Kadi. Katapos ay tinanggal na ng Wang Liang King ang Curse Heart ni Shore dahilan ng agarang pagkasawi nito. Pagkasanib sa Curse Heart ng Wang Liang King ay nagtransform naman ito bilang Wang Liang Princess. Pinasabog nito ang buong palasyo at inumpisahan na din ito na buksan ang Door of Grief. Napalaban na din sa mga Wang Liang ang mga mandirigma ng iba't ibang bansa. Pagkabangon ni Uki ay kaagad nitong nilapitan si Shore. Nilapitan siya nila Shankyo at sinabi niya sa mga ito na hindi dapat nila hayaan na tuluyang magbukas ang Door of Grief. Pagkalapit nila sa Wang Liang Princess ay kaagad silang inatake nito. Para makalapit si Uki sa Wang Liang Princess ay sila Taken at Shankyo ang umatake sa mga alagad nito. Ngunit naunahan nito si Uki at nadamay din sila Taken at Shankyo sa ginawang atake nito. Tumilapon si Uki pabalik sa kinaroroonan ni Shore kaya nilapitan niya ito muli. Nang hinawakan niya ang kamay nito ay may narinig siya na mga sinabi nito kaya bigla siyang nagising. Dahil dito ay muli siyang nagkaroon ng lakas ng loob para lumaban. Dito niya na ginamit ang kanyang Linkang Chain at pinunterya ang Curse Heart. Dahil galing ito kay Shore ay alam niyang gagana pa din dito ang Linkang Chain. Pero dahil sa ginagawa niyang ito ay naaapektuhan naman siya ng miasma. Ngunit hindi siya nagpapatinag dito kaya ginamit na ng Wang Liang Princess ang miasma na nanggagaling sa Door of Grief. Dito na siya napabitaw at kahit sila Shankyo at Taken ay wala ding nagawa dito. Pinagmasdan ni Uki si Shore hanggang sa mawalan siya ng malay. Ilang sandali lang ay biglang nagliwanag ang dibdib ni Shore at lumabas mula dito ang Linkang Chain. Kumonekta ito kay Uki dahilan para mahigop ang miasma sa kanyang katawan. Naglabas ito ng dalawa pa para naman kina Taken at Shankyo. Dito na din siya nagising at kaagad silang nagyakapan ni Uki. Dahil sa pagkakawala ng miasma sa kanilang katawan ay nagkaroon sila ng panibagong lakas para lumaban. Sabay-sabay nilang inatake ang Wang Liang Princess pero hindi pa din nila ito mapuruhan. Dito na pinalabas ng Wang Liang Princess ang Fin Dragon. Pagkaatake nito ay sinubukan pa itong sanggain ni Uki ngunit madali lang nabasag ang kanyang barrier dahilan para tumilapon na lang silang lahat. Pagkabangon nila ay nag-isip sila ng estratehiya kung paano nila matatalo ang Dragon at ang Wang Liang Princess. Naisip ni Shore na gamitin muli ang demon power niya dahil magbibigay ito sa kanya ng matinding kapangyarihan. Para makontrol niya ito ng maayos ay gagamitin nila ang Linkang Chain. Nang sinimulan na nila ang kanilang pag-atake ay nagsilbing pain sila Shankyo at Taken. Dahil dito ay hindi napansin ng Wang Liang Princess ang kanilang pag-atake kaya hindi na ito nakaiwas pa. Sa sobrang lakas ng kanilang atake ay tuluyan na nila itong natalo. Kasabay din ito ang paglaho ng miasma at mga Wang Liang na umaatake sa ibang lugar. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Fantasia Sango Realm of Legends. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.